para baguhin ang anak niyang spoiled. Gumastos siya ng malaki para umupa ng isang crew ng pelikula. Nakahandang ay paranes sa anak ang isang totoong pakiramdam ng paglalakbay sa nakaraan. Ginamitan niya ng baril na pampatulog ang anak. Nang magising ang batang mayaman, naging isang alipin siya sa bahay ng Panginoong may lupa. Bago pa siya makabawi ng ulirat, hinuli na siya ng tagapangasiwa. Hinahatak palabas habang sinisigawan siya ng masama, dahil hindi niya nalagyan ng renda ang kabayo sa oras. At pagkatapos ay hinampos siya ng malakas ng latigo, para maging makatotohanan ang pag-arte. Totoong palo ito. Ito ay baryong ginawa ng crew na parang 200 taon na ang nakalipas. Akala mo bulok na mansanas ito. Sa loob pala ay may isang kamera. Maging sa puno sa tumpok ng dayami at sa loob ng buto ng kambing. Lahat ay nakatagong mga kamera. Ang mga taga-baryo rito ay pawang profesional na artista. Ano man ang ipagawa ng direktor, iyon ang ginagawa nila. Kahit eksenang halikan o sa kama kailangang mukhang totoo. Ang layunin ay para paniwalain ang batang mayaman, na napunta siya sa panahon ng Tsar noong ika-19 na siglo. Pero kahit medyo nalito ang batang mayaman, pero hindi naman siya tanga. Akala niya isa itong reality show. Sinabi ng batang mayaman sa mga taga-baryo na huwag nang umarte. Ibalik ninyo ang cellphone ko. Uuwi na ako. Cellphone, ano ang ibig sabihin niyan? Diyos ko, umaarte pa rin kayo no? Sige, magpatuloy na lang kayong umarte. Tumakbo si kuya. Pagkasabi noon ay tumalikod siya at tumakbo palabas. Ngunit ang mga tanawin sa daraanan ay nagdulot sa kanya ng pagdududa. Kung ito nga ay reality show, bakit walang cameraman na sumusunod? Hanggang sa makita niya sa dulo ng baryo ang isang totoong oso. Ngayon medyo naniwala siya. Mukhang totoong nakalipat siya ng panahon. Mabilis siyang nahuli at dinala pabalik. Bilang mabigat na kasalanan ng pagtakas ng alipin, siya ay dadalhin sa hukuman para pugutan. Para paniwalain ng batang mayaman na ito ay taong 1860. Kailangang gampanan nila ang palabas ng mas makatotohanan. Kaya sa daan papunta sa hukuman, inayos ng crew ang isang eksena kung saan pinuputol ang kamay ng isang alipin. Kaliwa ba o kanan? Kanan. Natigilan sa takot ang batang mayaman. Pagkatapos siya ay dinala sa entablado ng bitay. Itinali ng lubid at inihanda para sa bitay. Sumigaw ang batang mayaman na ang tatay ko ay si Ligang. Kung gagalawin niyo ako, wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Ngayon tiyak na mamamatay ka. Walang silbi kahit pangalan ng tatay niya. Halos matakot siya hanggang sa malapit ng maihi. Siyempre bilang pangunahing tauhan, hindi siya papayag ang mamatay ng direktor. Sa mismong saglit ng panganib, isang dalagang nakapulang damit ang dumating sakay ng kabayo. Siya ang anak ng Panginoong may lupa na si Mary. At siya rin ang itinakdang pangunahing babae ng crew. Ang kanyang karakter ay mabait at mahinahon. Ayon sa script, ililigtas niya ang batang mayaman. At pagkatapos ay magiging kasintahan niya. At may mga eksenang pangromansa. Kasabay ng takbo ng kwento. Maaring umabot pa sa pagkakaroon ng anak. Sabi ni Mary ngayon ay araw ng kanyang pagbibinata. Ayaw niyang may mamatay sa magandang araw na ito. Ang Panginoong may lupa ay isang mabuting ama na mahal ang kanyang anak. Agad siyang nagutos na palayain ang lahat ng bilanggo. Kaya pinalaya ang batang mayaman. Halos mamatay siya sa takot. Totoong natakot siya. Mayroon ka bang malinis na salawal? Hindi pa niya napansin na may adyol ang lumilipad sa langit. Ngunit hindi iyon totoong agila. Isa pala itong drone. Lumipad ito papasok sa isang malino. Sa loob ng malino ay may makabagong kampo, na siyang sentro ng pagkontrol ng buong baryo. Bawat taga-baryo ay may espesyal na headset ng especially iya. Nandito ang direktor at mga tao sa likod ng palabas. At gamit ang radyo ay inuutusan nila ang mga artista. At para makasiguro, naglagay din sila ng isang sniper. Kapag may panganib na mabisto, kaagad nilang patutulugin ang batang mayaman. At hindi kalayuan mula sa malino, mayroon ding silid pahingahan ng mga artista. Kapag wala silang eksena, dito sila nag-uusap. At dito rin nila inaaral ang mga linya. Dahil hindi sila pwedeng magsabi ng salitang may kinalaman sa kasalukuyan. Kahit napawalang bisa ang parusang kamatayan ng batang mayaman, nanatili pa rin siyang alipin. Patuloy na nagtatrabaho sa kabayo. Sa gabi natutulog siya sa mabahong establero. Inaalala ang lahat ng nangyari ngayong araw. Lubos siyang naniwala na nakalipat siya ng panahon. Nagpasya siyang mabuhay ng maayos. At hanapin ang paraan para makabalik. Ngunit kinabukasan sa oras ng pagkain, halos hindi na niya makayanin. Ganito ba ang pinapakain sa baboy? Pwede bang bigyan mo ako ng karne? May karne na kainin mo na. Hindi lang pagkain ang problema. Maging ang pagpunta sa banyo ay problema rin.
Walang tissue. Pwede lang gumamit ng damo o dahon para magpunas. May tao sa palikuran. Ano may tao, buong gubat naman ay iyo. Palagi niyang nararamdaman na may nakatingin sa kanya. Nakakailang ang pakiramdam. Tama nga, may nakabantay talaga sa kanya. Para maiwasang mabunyag ang lihim. Palaging binabantayan siya ng grupo ng direktor. Kahit sa palikuran ay walang ligtas. Makalipas ang ilang araw, ang batang mayaman ay minsang tamad sa trabaho. O kaya mabagal ang gawain. Kaya lagi siyang pinapagalitan at binubugbog ng tagapangasiwa. Sanay ang batang mayaman na palaging siga. At siya lamang ang nanlalait ng iba. Hindi siya sanay na siya ang hinahamak. Lubos siyang nainsulto sa loob. Nakita ng direktor na panahon na dapat lumabas ang pangunahing babae. Si Mary ang anak ng Panginoong may lupa. Ayon sa script, aksidenteng makikilala niya ang batang mayaman. At mahuhulog ang loob sa kanya. Pagkatapos ay magpapakasal at magkakaanak. Para maging tapat siya sa pag-ibig. Dahil noon, araw-araw siyang nagpapalit ng nobya. At agad iiwan matapos makuha ang gusto. Gawin ng panlilinlang at pag-abandona. Na hindi na kayang tiisin ng kanyang ama. Kaya ipinasok ng crew ang bahaging ito upang baguhin siya. Isang araw umiiyak si Mary sa tabi ng dayami. Naaga ang atensyon ng batang mayaman. Bakit ka umiiyak? Ipapakasal daw ako ng ama ko sa isang matandang 80 na. Akala ng lahat maawa ang batang mayaman. At yayakapin siya para damayan. Ngunit sinabi ng batang mayaman, may pera ba ang matanda? Oo, may pera. Bakit ka umiiyak? Pakakasal ka sa kanya at pagkalipas ng ilang taon kapag pumikit na siya. Lahat ng ari-arian ay magiging iyo. Pagkasabi noon ay tumalikod siya at umalis. Napatulala ang direktor at ang mayamang ama. Wala man lang kahit kaunting awa ang binata. Hindi sumusunod sa plano. Isang araw nagnakaw ng manok ang batang mayaman. Iyan ay manok ng amo, ibalik mo. Hindi gusto kong kumain ng karne, madaling magutom sa lamok. Pwede pa itong gawing unan ng balahibo. Di nagtagal kinain ng batang mayaman ang manok. Wala man lang isinama kahit kaunting sabaw sa kasama. Nakita ng direktor, ito ang pagkakataon para gisingin ang kanyang konsensya. Kaya agad silang sumulat ng bagong script. Kinabukasan natuklasan ng tagapangasiwa na nawawala ang manok. Tinanong kung sino ang salarin. Walang sumagot. Sinabi niya may 2 pagpipilian kayo. Kung may aamin, 10 palo lamang ang tatanggapin. Kung wala, ipili ako ng isa na pagbabayaran. 50 palo. Sa pagsubok ng konsensya, pinili ng batang mayaman ang pagiging makasarili. Agad na kinuha ng tagapangasiwa si Wang Mao. Pinugbog siya hanggang duguan, ngunit hindi niya isinumbong ang batang mayaman. Ang pagkakaibigang ito, akala ng lahat na madyay gising ang konsensya ng batang mayaman. Ngunit sanay na siyang magutos at mang-abuso. At maraming tauhan, na handang akuin ang kasalanan kapalit ng pera. Kaya hindi man lang siya nakaramdam ng pagsisisi. Bagkus ay nagpakita pa ng pagkainis. Tuluyang nagalit ang mayamang ama. Inisip niyang wala ng pag-asa ang anak. At iniutos sa direktor na tapusin ang palabas. Ngunit biglang may nangyaring hindi inaasahan. Isang dalaga ang bumaba mula sa kabayo. Hindi sinasadyang umangat ang palda. Nakita ng batang mayaman na nakasuot ng pulang pantalon ang dalaga. Sa una ay ngumiti pa siya ng malaswa. Ang ganda ng pula, ngunit bigla niyang naisip na may mali. Ito ay makabagong pantalon. Sumugod siya para tiyaking mabuti. Nabigla ang grupo ng direktor. Mabubunyag na ang sikreto. Ngunit nang itaas ang palda ng dalaga, wala siyang nakita. Mabilis nakaisip ng paraan ang dalaga. Tinanggal ang pantalon at itinago sa tumpok ng damo. Akala ng batang mayaman na dahil sobrang gusto niyang makauwi, nagkaroon lang siya ng guni-guni. Pagkatapos matauhan, humingi siya ng paumanhin sa kanyang kabastusan. Pasensya na, isa akong hayop. Pakiusap, huwag mong insultuhan ang hayop. Pwede na bang sabihin na isa akong kabute? Pwede bang insultuhan ang kabute? Ito ang unang beses na humingi ng tawad ang batang mayaman. Naiyak ang mayamang ama sa tuwa. Mukhang may pag-asa pa siya. Tinanggap ni Xiaomei ang paghingi ng tawad ng batang mayaman. Upang pag-aanin ang sitwasyon, biniro niya na nakita mo na ang katawan ko. Siguradong hindi na ako makakapag-asawa. Kaya kailangan mo akong pakasalan. Isa lang itong biro, ngunit naniwala ang batang mayaman. Pagkatapos ng araw na iyon, palagi siyang nasa tabi ni Xiaomei. Naku, iba na ang script. Si Mary ang pangunahing babae. Para maibalik ang batang mayaman sa tamang landas. Nagdagdag ng eksena ang grupo ng direktor. Pinakita si Mary na tumatangging ipakasal sa matandang 80. At sa harap ng batang mayaman ay tumalon sa ilog. Maging maayos ang takbo ng kwento. Tumalon sa ilog ang batang mayaman at iniligtas siya. Pagkatapos inilagay siya sa karwahe.
Sumunod ang eksenang inilaan ng direktor. Ginamit ni Mary ang lahat ng paraan para akitin siya. Inakala niyang sa pamamagitan ng kanyang matinding alindog, madali niyang makukuha ang binata. Ngunit hindi pa ba siya sanay sa ganitong tukso? Diretso siyang lumabas at umalis. Ngayon kay Xiaomei lang siya interesado. Walang magawa ang direktor kundi baguhin ang script. Ginawang pangunahing babae si Xiaomei na dating extra lang. At siya ang naging bida. Dahil sa matinding panunuyo ng batang mayaman, naging kasintahan niya si Xiaomei. Habang nasa panahon ng kanilang pag-iibigan, akala ng direktor tamang oras na para ilabas ang side story. Tinawag siya ng Panginoong May Lupa. Pinakain at pinainom siya ng masarap. Pagkatapos ay nagsabi, ang anak ko ay nakaaksidente sa bayan. Kailangan ng isang alipin para pumalit at magdusa. Sa tingin ko ikaw ang bagay. Pagkatapos ibabalik ko ang kalayaan mo. Bibigyan pa kita ng bahay. At ipapakasal sa iyo si Xiaomei. Kita ng Panginoong May Lupa na nag-aalinlangan siya. Nagbigay pa ito ng dagdag na kondisyon. Kung papayag ka, ibibigay ko pa sa iyo ang isang malaking pakwan. Ha, pakwan. Sanay na ako sa ganitong pagpapanggap. Pero hindi talaga dahil sa gantimpala, kundi naalala niya ang nakaraan. Noong siya rin ay nakabangga ng tao. At pinilit ang alalay para akuin ang kasalanan. Ginamit ang pananakot at suhol para pagtakpan siya. Alam niya na kung hindi siya papayag ngayon, hindi na siya mapapalagay sa mga susunod na araw. Sinasabi nga nila na ang langit ay laging umiikot. Walang sino mang pinaliligtas. Ngayon sa kanya na napunta ang kapalaran ng pagbabayad. Ikaw na naman, inubos mo na naman ang pagkain. Sa pagkakataong ito natuto na siyang magbahagi. Dumating ang opisyal sa baryo. Hinampas siya ng 20 latigo. Sa bawat palo, napapangiwi siya sa sakit. At sa bawat palo, ito ay nagiging isang uri ng paglilinis. Narapat lang siyang tumanggap ng ganitong kaparusahan. Kahit lahat ay plano ng kanyang ama, hindi niya kayang tignan ng matagal. Kinabukasan pumunta siya sa bahay ng Panginoong May Lupa para kunin ang sulat ng kalayaan. Ngunit ang anak ng Panginoon ay hindi tumupad. Hindi lang hindi ibinigay, kundi ininsulto pa siya. Maging ang dura ay itinapon sa kanya. Dapat aminin, iba talaga ang isang profesional na aktor. Ang galing ng pag-arte. Ginawa nitong galit na galit ang mga nanunood. Bugbugin siya. Ganito, inakala ng lahat na lalaban siya bilang tunay na lalaki. Ngunit pinili pa rin niyang maging mahina. Isa talaga siyang takot sa malakas pero matapang sa mahina. Duwag. Kinagabihan nakahiga silang dalawa ni Xiaomei sa damuhan at nag-uusap. Ikinwento niya ang pang-iinsulto ng anak ng Panginoon. Noon ay mahigpit niyang pinisil ang kamao. Halos suntukin na niya, ngunit hindi niya ginawa, dahil nang tignan niya ang mukha ng anak ng Panginoon. Parang nakita niya ang sarili niyang arogante noon. Lubos na natuwa ang mayamang ama. Sa wakas nagsisimula na siyang magbago. Sa mga sumunod na araw, masigasig na siyang nagtrabaho. Maagang tinatapos ang trabaho at nakikipagkita kay Xiaomei. Sabay silang nagsasagwan. Sabay ding nagnanakaw ng pagkain. Sabay maglakad-lakad. Isang araw nagbukas ng puso ang batang mayaman kay Xiaomei. Sinabi niyang siya ay isang manlalakbay sa panahon. Noon ay pabaya at walang pakialam siya. Dahil mula pagkabata wala na ang kanyang ina. At abala ang ama sa pera. Wala itong pakialam sa kanya. Kaya lumalabas na lang siya para maghanap ng aliw. Kahit hindi naintindihan ni Xiaomei ang salitang paglalakbay sa panahon. Nagbago ang tingin niya sa batang mayaman. Noon ay sobrang mababa ang tingin niya sa binata. Akala niya isa lang siyang aroganteng anak mayaman. Ngunit sa mga araw ng pagsasama nila, naramdaman niyang may tunay na damdamin siya para dito. Sa puntong ito, inisip ng direktor na panahon ng itaas ang kwento sa rurok. Isang araw dumating ang mga sundalong Mongol sa baryo. Hinahanap nila ang pinakamagandang dalaga sa nayon. Kung hindi nila makukuha pupuksain nila ang baryo. Basta na lang nila kinuha ang isang dalaga. Ngunit palagi nilang pinahahalagahan ang tapang. Kung may tatapang lumaban sa kanila, kahit matalo o manalo, papalayain ang dalaga. Kaya lumaban ang ama ng dalaga. Ngunit agad siyang natalo, at pugutan ng ulo. Siyempre ginamit lamang ito ng props at anggulo ng kamera. Ngayon si Xiaomei naman ang nakatakdang sumunod. Lahat ng tao ay tumingin sa batang mayaman. Itong bahagi ay ginawa para baguhin siya. Ang kanyang duwag at takot sa malakas na ugali. Kung makakayanan niya ito, patatapos na ng maayos ang palabas ng paglalakbay. Ngunit nang makita ang iniibig niyang si Xiaomei, naalala niya ang ama ng dalaga na pinugutan. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Hindi ko naman siya kilala. Pagkasabi ay tinalikuran niya at umalis. Muli niyang pinili ang pagiging duwag. Umalis lang ba siya ng ganon? Muli siyang naduwan sa pantalon. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Xiaomei.
Lubos ding nahiya ang mayamang ama. Ipabaril na ng pampatulog sa kanya at tapusin ito. Wakasan ang palabas na ito. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Huwag kayong lalapit sa kanya. Lumayo kayo kundi papaluin ko kayo. Sakay ng kabayo ang batang mayaman. Kasama si Xiaomei sa mabilis na pagtakbo. Tumawid sa kapatagan, lumampas sa gubat, at dumating sa isang gasolinahan. Maglalagay ka ba ng gasolina o damo para sa kabayo? Ano ito? Bago pa siya makariyak, tinamaan siya ng pampatulog ng sniper. Pagmulat niya muli, sinabi ng kanyang ama, na aksidente siya sa sasakyan, at kometoso ng 3 buwan. Akala ng batang mayaman na isang panaginip lang ang lahat. Kahit panaginip lang, nagbago siya. Hindi na siya bastos, hindi na rin mayabang, ngunit nawala si Xiaomei, at hindi na siya nagkaroon ng interes sa iba pang babae. Kahit sa paborito niyang bar dati ay wala na siyang gana. Hanggang isang araw, may nakita siyang pamilyar, ang anak ng Panginoon at si Mary mula sa panaginip. Nakikita ang kanyang malungkot na anyo. Naawa sila, at sinabi ang totoo, at dinala siya sa isang rancho ng kabayo. Dito, muling nakita ng batang mayaman ang iniibig niyang si Xiaomei. Tunay na ba ito ngayon? Oo. Hindi na ito isang palabas. At ang dalawa ay masayang naglapat ang mga labi. Sa wakas ay nabago ang ugali ng mayabang na binata. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.